morning po sa lahat, at sa lahat po na nasa Zoom, FB Live, good morning po, good evening, kung nasaan man po kayong dako ng mundo. So, a blessed morning po. Truly, oh God, bless the Lord, oh my soul, and all that within me. Amen. Nakakatuwa po, ang dami ko pong nakita. Welcome po sa bawat isa, sa mga first timer po, sa mga visitors po natin. Welcome po sa kayo. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah, oh God, Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Truly, oh God. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa oras po, Lord, na minsan pa, Panginoon, nagkasama-sama kami, nagkatipon-tipon, Panginoon, upang makinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, cleanse us, Panginoon, purify our hearts, Panginoon. Ano mang karumihang nakikita mo po sa aming mga puso, Panginoon, kalinisin mo po kami, Panginoon. And we pray, Panginoon, open our spiritual eyes, mind, and our heart, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay hindi lamang namin mapakinggan, bagkus, Panginoon, aming maisapamuhay at may share po sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan at samahan mo po kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Bible. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa Book of Matthew po. Actually, malapit, kung tayo po ay nakakatin ng Bible study, malapit na po tayo dito. Inunahan ko na po si Pastor. The parable of the vineyard workers. Kung alam ko po marami na po, ilang beses nyo na rin po nabasa to, lalo na sa first book po to sa New Testament. So sige po, basahin po natin sa Matthew 20 verse 1 to 16. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into the vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and find still others standing around. Siguro nagmamarites lang po itong mga ito. Sorry po. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last." Sige po, mamaya yanin po natin. "Beginning with the last one hired and going on to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. Yun po yung napag-usapan nila, hindi po ba? Kung babalikan po natin. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "Those who were hired last worked only 1 hour," they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." But he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I'm a generous? So the last will be first, and the first will be last." Pagpurihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, siguro naman po, alam ko marami na po nakabasa nung itong parable po na to. So, i-ano lang po natin na summary na, sabi po, early in the morning, landowner, maaring 5 or 6, hindi po natin kung ano. Tapos, lumabas po siya, nag-hire po siya ng mga workers sa kanyang vineyard. And lumabas din po siya ng 9 a.m., ng 12 noon, 3 p.m., and 5 p.m. So, lahat po sila, nag-agree sila sa verse 4 po sinabi, "I will pay whatever is right." So, kung ano po yung tama, kung ano po yung tamang pasahod. Ano po yung unang pinag-agreehan po, denarius a day. So, lahat po sila nag-agree po doon. Ano pong nangyari later on, nung binibigay na po, nung tinawag na po yung landowner, yung foreman, para ibigay yung mga pasahod po doon sa mga nagtrabaho. So, inuna po nung landowner, sabi, bigyan mo yung huling na hire ko, which is yung nag-work ng 5 p.m. Yung nag-work po ng 5 p.m., actually, nag-work lang siya ng 1 hour. Sabi na natin natapos sila o tinapos ng 6 p.m. So, binigyan po sila ng denarius kasi yun po yung pinag-usapan at yun din po sinasabing whatever is right na payment po para sa kanila. So, ito pong mga nauna, especially po siguro yung na-hired ng unang-una na 6 or 5 p.m.
ano po nangyari? Nag-complain po sila, di po ba? Nag-complain po sila, nag-expect po sila na mas malaki yung bibigay sa kanila kasi sila daw yung pinakamahabang oras na trabaho sa init ng araw. Yun po yung mentalidad po nating mga tao na mahilig po tayong mag-complain. Unfair po ba yung landowner? Tanong ko lang po, unfair po ba siya? Hindi po ba? Kasi una-una, sabi ko kanina, yun po yung napagkasunduan nila. Tumupad naman po yung landowner kung ano po yung napagkasunduan nila. Masasabi po natin hindi unfair yung landowner kung sinabing denarius, pero hindi naman denarius yung binigay. Hindi po ba? Kung tanongin mo, Sister She, paano ko ikaw yung nauna na hinar, tapos ganun yung binigay sa hindi ka ba magko-complain? To be honest po siguro, baka mag-ano din ako, Lord, ba't naman gano'n? Yun nga, di ba? Ang init. Hindi, reality lang po, di po ba? Sobrang init yung nagtrabaho ako maghapon. Pero dito po pinapakita sa kaharian po ng langit. Wala na po yung mga ganito na unfair, na hindi tama, na magko-complain ang mga tao. Sige po, pag-aralan po natin. So, the landowner work hired from 9 at early in the morning, 9, 12, 3 p.m. and 5 p.m. So they agreed for denarius. So ito po ang tanong ko lang po. Wala mo bang karapatan ang Lord or yung landowner na ibigay? Sabi nga niya, don't I have the right to do what I want with my own money? Kung gusto niya na bigyan pa ng mas marami yung iba, di po ba? Pwede niya pong gawin eh. As long na dun hindi po siya lumabag dun sa napagkasunduan nila. So, ito po yung moment of truth. So, in verse 10 po, they expected to receive more. Ito po, high expectations, leads to frustration. Bakit? Natural, isipin natin natural na mag-expect ka ng marami kasi sabi mo nga mas mahirap yung naging trabaho mo maghapon kasi isang oras lang, unfair. Yun ang inaan nila, unfair. Ano din po pumapasok yung pagiging uncontented ng tao eh. Una sinabi na ganun yung napag-usapan nyo na ipapasahod sa inyo. Ngayon nag-expect ka pa ng mas malaki. Hindi ba? Dahil lang na ano mo na yung huli eh, ganun din yung ipinasahod na isang oras lang nagtrabaho. Hindi naman sila dinaya kasi ibinigay yung para sa kanila, ibinigay yung napagkasunduan at yung tama. And in verse 11, ano pa pong ginawa nung mga nauna? They began to grumble, mag-complain. Hilig po natin yan, di po ba? Maghanap ng pagkakamali, maghanap ng fault sa ibang tao. Because we tend to see the negative things sa mga bagay instead yung mga positive things at kahit yung maliliit na bagay, minsan alam mo yun, nire-neglect natin. Imbis na maging appreciative tayo, mapagpasalamat na na-hire tayo sa trabaho, di ba? Yes. Mapagpasalamat na meron tayong kinita sa buong araw na pangtusto sa ating pamilya. Pero hindi po nila naisip yun, di ba? Ang mas na nila is mag-complain kasi hindi na nag-expect sila ng mas malaki yung matatanggap nila. So ito po, in the kingdom of God, ito sa kaharian po ng langit, katulad po kanina by the grace of God. Actually, ako may kinakabahan pag tayo po. Lalo kung nakita ko po na ang dami pong mag-attend. Sabi ko, Lord, samahan po ako. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. It's truly by the grace of God kung bakit po tayo nakakatayo. Bakit po tayo nakakapaglingkod sa Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin, anyway, yung mga talents, yung abilities, yung gifts po natin meron tayo, galing po lahat yan sa Lord. Hindi po natin pwedeng pang malaki, kasi magaling akong kumanta. Hindi po ako yun, sila po. Kasi magaling akong sumayaw. Kasi magaling akong tumugtog. Ang tanong, kanino ba galing din yan? Di ba sa Lord? So, truly, it's by the grace of God. Sa biyaya at habag lamang po ng Panginoon, kaya po tayo nakakatayo, kaya po tayo patuloy na naglilingkod po sa ating Panginoon. Amen. Amen. And always remember po, it is the goodness, the mercy, the grace, and the love of God. Kaya po lagi tayo, at kaya po tayo natatawag ng ating Panginoon, hindi po sa sarili nating mga kakayahan. It's not our talents, it's not our abilities. Kasi galing nga rin po sa ating Panginoon. In Ephesians 2 verse 8 to 9, ito po for salvation, it is by grace you have been saved through faith, and is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So it's not good works po ang hindi
Yung good works po, hindi po yan makakapag-save sa inyo. Lagi po natin tatandaan. Kasi minsan na ano po tayo na, kailangan po natin mahalin ang ating kapwa, gumawa ng mabuti, pero hindi po yan ang makakapag-save po sa atin. Malinaw na malinaw po sinabi, it is by grace, sa biyaya po ng ating Panginoon, kaya po tayo naligtas. Sa pagmamahal po ng ating Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Through faith. And it's not from yourself, it is a gift of God. Doon po sa napag-aralan natin, doon sa Bible study last Wednesday, who are the greatest? Yun po yung question greatest daw po sa kaharian ng langit. Sabi nga po ni Pastor Joey, doon sa napag-aralan natin, una, tanongin muna natin, tayo ba'y makapunta sa langit? Baka inaano mo na, ano kaya ang reward ko pagdating ko sa langit? Ano kaya yung dadatnan ko doon? Di ba? Ang tanong, ikaw ba sure ka na makarating ka sa langit? Yun muna po yung pagtuunan natin ng pansin. Yun muna po yung bigyan natin ng halaga. At remember din po, ano po ba yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay? Pera po ba? Career po ba? Family po ba? Yung ganda po ba? Hindi po ba? Ang soul po natin ang pinakamahalaga sa ating buhay na kailangan po natin na bigyang yung importansya, yun po yung unahin po natin sa ating buhay. Sa lahat ng tinawag, mapapansin po natin na sa iba't ibang lugar, meron po yung balikan po natin yung pinag-aaralan po natin, meron po sa marketplace, meron po yung, sinabi po kanina, baka nagmamarites lang, standing around, pinapakita lang din po dito na kahit nasaan ka, ano man yung katatayuan mo sa buhay, kapag tinawag ka ng Lord para maglingkod sa kanyang ubasan, ang unang tinitingnan ng Lord ay yung puso mo. Hindi yung katatayuan mo, hindi yung karir mo, hindi yung kung magaling ka mag-English, hindi yung narating mo sa buhay, kundi yung puso mo sa paglilingkod. At yung willingness mo sa pagsunod sa Lord. Kasi sabi nga, many are called but few are chosen. Di ba? Marami pong tinawag pero iba ba sumunod po ba? Andun po ba yung tamang pagsunod? Andun po ba yung willingness natin na sumunod po sa ating Panginoon? So, pag tinawag ka po, sumunod ka po kasi unang-una po, serving God is a privilege po. Lagi po natin tatandaan yan. It's a privilege. At pag sabi nga ni Pastor, laging natin maging handa tayo para pag tinawag tayo ng Lord, magagawa natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And in Hebrews 4 verse 16, let us then approach God throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So yung number 1 po na pinag-aaral natin kanina, sabi ko, in the kingdom of heaven, it's only by the grace of God. Amen. So number 2 po is heart. Nabanggit ko na rin po kanina. Alam niyo po yung kanta na, pure heart, that's what I long for. Yes. A heart that follows heart after thee. Yun po yung lagi nating naisip, magkaroon po tayo ng pure heart. Kasi minsan, ako, na-experience ko sa buhay ko na minsan, pag pinuri ka, minsan yung glory na para sa Lord, nakukuha mo yan po yung wag po nating makakalimutan at wag po nating mamimiss po na lahat po ng glory, ibigay po natin sa Panginoon. Di po ba? At magkaroon po tayo ng humble heart. Lagi po natin panalangin po sa Lord, Lord, give us a pure heart and a humble heart. In Psalm 51 verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew steadfast spirit within me. Di po ba? God always looks in our heart, a heart that it is obedience to God, a heart that is undivided, and a heart that is pure and clean. In Psalm 24 verse 3 to 5, babasahin po natin. Who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in His holy place, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false God. They will receive blessing from the Lord and the vindication from God their Savior. So yun po, lagi po natin naisip na magkaroon po tayo ng pure heart. And sabi nga, clean hands. And in Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ito po ba yung literal na makikita mo ang Panginoon? No. Hindi naman po natin makikita ng literal ang Panginoon. Ang ibig sabihin lang po natin, nito, if you have a pure heart, mararamdaman mo sa puso mo ang Panginoon, yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Number 3 po is hope. There's always hope with God. Sabi nga dito, habang nasa earth tayo, habang nabubuhay na tayo, may pag-asa. Di ba ba? Amen. Mas lalo po sa kaharian po ng langit. Regardless of our current situation, regardless of our limited ability, He gave us hope every day. Hindi po ba? At
At kapag tinawag po tayo ng Panginoon, lagi niyo rin pong tatandaan. Sino po ba I think Aaron po ba yung medyo pabulol, Aaron. Aaron, di No, ba? Moses. Moses. Inaano niya po na, Lord, bakit ako pa, hirap yung pabulol-bulol nga ako magsalita. Sa palagay niyo ba, hindi alam ni Lord John na bulol-bulol ka magsalita? Hindi mo ba? Because God will equip us. Hindi mo ba? God will prepare us kung ano man yung pagkakatawag sa atin. Siya rin, kung pag tinawag tayo, siya rin po ang tutulong sa atin para mapulfill po natin yung pagkakatawag niya sa atin. Example ko lang po, of hope. I asked my beloved po, kasi para pumasok kayo. Kasi pumasok po sa akin po yung nakita ko po sa mga, napunta po kayo sa Home Depot, di po ba? Nakita niyo ang daming mga tao sa labas. So, yun po pala yung mga nag-iintay na matawag sila para i-hire, para magtrabaho. So, tinanong ko yung beloved ko, ano doon na, depende daw kung may tatawag sa kanila, pero karamihan na nakita ko po is may edad. Sorry po, basta real po. May edad na. Sabi ko, paano kung yung mag-hire, siyempre, nila na mas gusto nila yung mas bata, lalo na kung ang trabaho heavy ba, ganon. Karaniwan daw naman na po is magbubuhat, may papaayos, may ipapakabit, ganon, or may pwedeng magpipintura, or So, may nakita ko one time na medyo kabataan siya. Sabi ko, parang unfair. Siyempre kung ako yun, ayahan ko medyo kabataan. Compare dun sa, pero sabi niya, minsan grupo yun. Yung medyo bata siyang makikipag-deal, pero kasama na niya yung grupo na matatanda na may edad na sa grupo. So, ganun yun. So, okay. So, dito po, parang nakunik ko na, paano kung walang nag-hire sa kanila buong maghapon? Wala silang kita, di ba? Ang hirap. Wala silang regular na trabaho, kaya sila nandun eh. At ang dami rin competition kasi ang dami nila. Ang dami nilang hanggang sa labas. Hindi lang sa may parking, minsan nakikita ko doon sa may labas ng Home Depot. Bakit yung iba hindi napipili? Una, walang nag-hire, walang nangangailangan. Di ba dito sa pinag-aaralan natin kanina, bakit anong ginagawa niyo dyan? Tanong nung nag-hire ng landowner. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Kasi wala doon nag-hire sa kanila. Pwede rin pong by age, mamaya pag-aaralan din po natin yan. Yung iba, nila na parang baka hindi na niya kayanin yung trabaho. Pero sabi naman po ng beloved ko, usually yung mga yan, alam nila yung mga trabaho na gano'n eh. Kaya nilang gawin. So, and then after na ma-hire sila, nag-uusap-usap sila katulad nung ginawa ng landowner, mag-a-agree sila kung magkano yung ipapasahod, kung magkano yung ibibigay. Hindi po ba? So, dito po, in-illustrate din po na pwede mo yung nakita lang nila yung mga hinahin ng workers, meron sa marketplace, meron po saan nakatayo. Nagtiwala po yung landowner sa kanila. Ganon din po ang Panginoon, di ba ba? Isipin niya, pag tinawag ka ng Panginoon, nagtitiwala sa iyo ang Panginoon. Alam niya na yung kakayahan mo at alam niya kung ano yung kaya mong gawin. So, isang example ko rin din po nung ako po nagtrabaho sa Taiwan. So, meron po kontrata sa Pilipinas pa lang po, pinapirma na kami ng kontrata na ang sahod na is $15,840 $80. Nasusunod naman po yun. Tanong ko po, unfair po ba na yung sahod namin, 3 times na sahod ng isang Taiwanese? Tapos sa trabaho, pareho kami ng oras ng trabaho, 8 hours, pero lahat ng mahirap sa amin ipapagawa. Kumbaga, sentimo talagang sinusulit nila yung pagpapasahod sa amin. Unfair po ba? Yes. Hindi. Kasi pumirma ka. Pumirma ako sa kontrata eh. Hindi mo ba? May kasunduan eh. At yun po, yung pagkakaiba ng standard ng tao sa standard po ng ating Panginoon. Sa standard ng tao, kahit na, may pagka-unfair, di mo ba? Yung unfair na dahil Taiwanese national sila, hindi ka makapag-complain na bakit lahat ng mahirap sa amin pinapagawa. Hindi ko makapagtapos ang sahod nila is 3 times. Pero sabi nga, yun po yung pinirmahan namin. So, kailangan sundin. At sinusunod naman po nila. Kaya sabi po natin, fair po sila. So, yun po sa number 4. Yun po, nabanggit ko na fair, no favoritism, no partiality. Ang Panginoon po, no favoritism. Naranasan ko pong maging favorite, naranasan ko rin din pong maging hindi favorite. Mahirap po maging hindi favorite, di ba? Pero maganda pag favorite. So, in Deuteronomy 10 verse 17, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accept no bribes. Wow!
Sa ating pong mundong ginagalawan, uso pa rin po yung palakasan. Uso pa rin po yung, ang tawag po dyan, suhol, di po ba? Ang Lord po tumatanggap ng suhol. Una-una, hindi po kailangan ng Lord ng suhol. Dahil lahat ng meron tayo, lahat ng nasa mundong ito ay galing po sa ating Panginoon. Kung yun nga, kung duto po, alam niyo po ba yung sapa, ilog, pangpang? Yes. Sapa, ilog, pangpang? Yeah, sip-sip po yun. Pag inulit ko sapa, ilog, pangpang. So, di ba may mga times na nang dahil sa pagiging sip-sip ng isang tao, nagkakaroon siya ng promotion or nagiging favorite siya or nakikita mo na nagiging hindi unfair yung treatment. Nagtataka tayo marahil minsan na yung mga tao na iniisip natin, Lord, bakit ang sama ng tao yun? Sobrang sama ng tao yun. Pero bakit yung pagpapala, ang dami pa rin blessing na dumating? Natanong niyo na po ba minsan sa sarili niyo yun? Yes. Yeah. Sobrang samahan niya. Pero lahat naman tayo makasalanan. Ibig sabihin na mas marami siguro yung ginagawa na. Sobrang sama niya, pero yung blessing, patuloy na dumaan kasi po ang Panginoon po, equally po tayong minamahal. Sabi nga, yung araw sumisikat sa lahat. Yung buwan, papakita, nagbibigay ng liwanag sa lahat. Ganun po yung pagmamahal ng Panginoon. Even you're righteous or sinners, mahal po tayo lahat ng ating Panginoon. Hindi po nagpapakita ng favoritismo ang ating Panginoon. At dun po sa, katulad ng po ni Paul, yun po ba ay depende sa haba ng isinerve mo sa Panginoon? No. Depende po ba sa yung kung ano yung mabigat na ginawa mo na para sa Panginoon? Si Paul po, ang dami rin pinagdaanan, di ba? Yung mga disciple, depende po ba yon? Hindi po ba? Hindi po. So, number 5 po tayo is promotion. In Psalm 75:6 verse 7, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put it down one and set it up another. So, yung promotion po, napakasarap po na ang promotion po na natatanggap natin. Alam po natin na favor po galing sa Lord. Hindi po dahil tayo ay nagsipsip, hindi po dahil tayo ay nang lamang ng ating kapwa, kundi dahil po sa favor po na nagagaling po sa ating Panginoon. So tanong ko lang po, kasalanan po ba nung na-hire ng 5 p.m. na binigyan po sila ng the same pinasahod ng 1 denarius? Hindi po ba? Hindi naman nila kasalanan. Kaya lang po ang tao, tendency po, una, nag-complain na sila sa landowner. Minsan nagagalit pa sila dun sa tao. Wala namang kasalanan. To be honest po, tiyak willing din po sila na magtrabaho ng whole day. Hindi lang po sila nagkaroon ng pagkakataon na matawag ng mas maaga, hindi po ba? So, hindi po ba tayo pwedeng maging matuwa na lang sa magandang nangyayari po sa ating kapwa? Hindi po ba pwede yung ganon? Na, tuwa ko sa'yo, sis, or tuwa ko sa'yo, bro. Ang daming pagpapalang dumating sa buhay. Hindi po minsan tayo mas naano po, andun po kasi yung inggit, yung jealousy, hindi po ba? Andun din po yung, minsan yung greediness ng tao. And number 6 po is age. Sorry po, pasintabi lang po. Pumasok lang po sa isip ko. Sabi nga sa love, age doesn't matter, di po ba? And in the kingdom of heaven, age doesn't matter. Amen. So bilang illustration ko lang po, yung tinawag po ng early in the morning, ginawa ko po, yun yung teenage year, 13 to 19 years old. Tinawag ng 9 a.m. 20s. Tinawag ng 12 noon 30s. Tinawag ng 3 p.m. 40s. At tinawag ng 5 p.m. 50s. Siyempre magko-complain yung tinawag ng, Lord, teenager pa lang ako, nag-serve na ako. Hanggang sa namuti na ang buhok ko, tapos pareho lang ibibigay mo sa amin na reward. Hindi mo ba? Yun yung natural na pag-iisip ng tao. Pero sabi ko nga po kanina, iba po yung standard ng ating Panginoon sa standard ng tao. Kaya po sila nagko-complain dahil hindi po nauunawaan kung ano po talaga ang kalooban po ng ating panahon. So, bibilisan ko na lang po. And there is no seniority in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, even in the church. Yes. Hindi po natin pwede sabihin, nauna ako sa'yo. Mas matagal na ako nagsaserve. Kami yung nag-start nito. Hindi ba pwedeng mas mapopromote ka pa or mas mataas ka pa sa akin? Ako po, to be honest po, wala po sa akin, it's not a big deal po sa akin kung yung mas bata sa akin or mas nahuli at tapos siya po yung maging leader ko. Kasi po ang pagsunod po ay nasa puso po natin. Yun po yung lagi po natin tatandaan. So,
Sige, tuloy na po ako sa ating conclusion and salamat po ano ko. You are never too young and you are never too old to serve God. Di ba? And discover your gifts and use it in spite of your age. Huwag niyo pong sabihin na, anak, hirap na akong hindi ko na magagawa yan. Hindi po. Kapag tinawag, sabi nga po, pag tinawag ka ng Lord, nagtitiwala sa iyong Lord at alam ng Lord kung anong kakayahan mo at alam ng Lord kung ano yung pwede mong gawin. So, conclusion na po tayo. Yung Matthew 20 verse 16. So, the last will be first and the first will be last. Parang, ang Lord po, si Jesus Christ, napunta po dito sa mundo, hindi para mag-serve tayo sa kanila. Ano pong ginawa ng Panginoon? Nag-serve po siya sa atin. Amen. So, ganun din na po. Para po tayo ay mag-serve po sa Lord. Maging huli po tayo. Mag-serve tayo sa Panginoon, mag-serve po tayo sa ating kapwa. Habang nabubuhay po tayo, life is short. Alam po natin yan. Hindi po ba? Gumawa po tayo ng mabuti at mahalin po natin ang ating kapwa. At sikapin po natin, at siguraduhin po natin, unang-una nga po, na tayo po ay sa langit mapupunta. God save us by grace, not our worthiness, because no one is worthy. Tandaan niyo po yan. Amen. No one is worthy. Amen. The laborer who accept the invitation to work in the vineyard, no matter how late in the day, we will receive reward that's equal with those been faithfully serving longest. Kasi po, the matter of rewards is under God's sovereignty. Di mo ba? Nasa sa Panginoon po yan kung gusto niya po magbigay ng more o magbigay ng less. Nasa sa Panginoon po yan. So, ang dapat gawin lang po natin, take all the opportunities na pag tinawag po tayo ng Lord. Sabi ko nga po nga, it's a privilege to serve God. Gawin po natin yung magagawa natin. Bigay na po natin yung the best sa paglilingkod po natin sa Lord. And let us use the time here on earth to serve God, to serve others, and be a channel of blessing, goodness, faithfulness po ng ating Panginoon sa buhay po ng ating mga kapwa. All glory belongs to God po. Amen. Amen. Mag-pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa patuloy na pagkikisan ng banal na Santong Espiritu at sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Truly, O God, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong katuruan. Truly, O God, ilagay mo po, Panginoon, sa amin. Create in our heart, a pure heart, Panginoon, a clean hands, Panginoon. At kapag po kami tinawag mo, Panginoon, ilagay mo po sa amin yung pusong susunod, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Equip us, Panginoon. Guide mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. And give us wisdom, Panginoon. At truly, O God, ilagay mo sa aming mga puso ang pagmamahal sa aming kapwa na patuloy na gumawa ng mabuti at patuloy na sundin, Panginoon, ang iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. At nawa, Panginoon, ang aming napag-aralan ay hindi namin narinig, Panginoon, aming maisapamuhay, Panginoon, at maibahagi po namin sa aming kapwa. Maraming salamat, Lord, na kami iyong patuloy na pinagtitiwalaan, minamahal, at kami iyong tinawag sa iyong ubasan, Panginoon. At patuloy na ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen.